kinumpirma ng Philippine Navy na nakuha nito ang pinaka-advanced at most equipped submarine. Kinumpirma ng Pilipinas na bibili ito ng mga submarino para sa kanyang fleet bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang territorial defense nito sa gitna ng pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Ang pera para sa acquisition program ay magmumula sa binagong 1.0 taong modernization plan na nagkakahalaga ng 2 trilyong piso o $35.62 bilyon na inaprubahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, sa mga mamamahayag nitong Huwebes na nagsumit sila ng listahan ng nais nito para sa mga bagong asset na kinabibilangan ng mga submarino. Hindi lang isang submarine ang kailangan natin ng 2 o 3. Naaprubahan ang Horizon 3, ibinigay namin ang aming listahan, ngunit, hindi namin alam kung alin sa aming mga kahilingan ang naaprubahan. Binalak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumuha ng hindi bababa sa 2 submarino. Tinantya ng Philippine Navy na ang proyekto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 70 bilyong piso, $1.2 bilyon, kabilang ang suporta sa logistik at pagpapaunlad ng mga daungan upang paglagyan ng mga submarino. Susunod, papasok tayo sa tinatawag nating Horizon 3, Capability Enhancement at Modernization Program kung saan inaprubahan kamakailan ng Pangulo ang hanay ng mga kakayahan, sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang sandatahang lakas ay unang lilipat upang bigyang daan ang sarili nitong magarantiya, hanggat maaari, sa mga korporasyon ng Pilipinas, at sa mga pinahintulutan ng kapaligiran ng Pilipinas ang walang hadlang at mapayapang paggalugad at pagsasamantala sa lahat ng likas na yaman sa loob ng ating eksklusibong sonang pang-ekonomiya, at iba pang mga lugar kung saan tayo ay may jurisdiksyon, idinagdag niya. Ang France ay kabilang sa mga bansang nagpapahayag ng interes sa pagbibigay ng mga submarino sa bansa sa Timog Silangang Asya, na kasama ng Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan ay nakikibahagi sa isang teritorial na pagtatalo sa China sa South China Sea. Ang Indonesia, na hindi isang claimant, ay may hiwalay na hindi pagkakaunawaan sa Beijing. Sinabi ni French Ambassador to Manila, Marie Fontanelle, na kasalukuyang tinitingnan ng kanyang bansa ang posibleng pagbebenta sa Pilipinas ng mga submarino, fighter planes, at iba pang defense hardware. Sa katunayan, kami ay nasa talakayan pa rin para sa mga submarino. Tinalakay ng maraming tao iyan, at ang aking impresyon ay kailangan pa ring ipaliwanag kung bakit para sa isang maritime na bansa tulad ng Pilipinas mayroong pangangailangan na magkaroon ng puwersang nasa ilalim ng tubig. Parang hindi masyadong halata para sa lahat, sabi ni Fontanelle. Ngunit sa katunayan, nagsisilbi itong hadlangan ang banta. Ito ay isa sa pinakamahusay na kagamitan, sinabi niya sa mga mamamahayag noong nakaraang linggo. Nauna nang sinakop ng Naval News ang alok ng France sa programa ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Group, na kinabibilangan ng 2 Scorpenes, at isang renovation ng Naval Operating Base Subic para sa mga submarino. Ang iba pang mga contenders para sa programa ay kinabibilangan ng Hanwha Ocean ng South Korea na may XE at Navantia ng Spain na may disenyong F-80. Lahat ng alok ay nangangako na maghahatid ng 2 attack boat pati na rin ang pagtatayo ng mga pasilidad ng suporta sa Pilipinas. Sa ngayon, ang France, South Korea at Spain ang mga nangungunang kandidato para sa programa. Gayunpaman, kinumpirma sa Naval News na sinusuri ng Philippine Navy ang ibang mga bansa. Noong Enero, nakipag-ugnayan ang mga opisyal ng Philippine Navy sa Fincantieri ng Italia para sa impormasyon. Noong Oktubre ng nakaraang taon, kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief Gen Romeo Branwer Jr. na ang pagkuha ng mga diesel-electric submarines ay magaganap sa huling bahagi ng patuloy na modernization program ng militar.
Ang Philippine Navy ay may mahabang hanay ng mga kahilingan sa kagamitan sa listahan ng nais nito, sabi ni Browner sa isang panayam kamakailan sa media, nang tanungin kung ang pagkuha ng hindi bababa sa 2 submarino para sa Philippine Navy ay kasama sa bagong Horizon 3 ng programa ng modernisasyon ng FP. Ang plano ng Maynila na makakuha ng sarili nitong submarino ay kasunod ng panggigipit ng China laban sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang pangalan ng Maynila para sa South China Sea na tubig sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone nito. Noong Disyembre ng nakaraang taon, inakusahan ng sentral na pamahalaan ang China ng harassment at ramming habang ang Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng resupply mission sa isang military outpost sa 2nd Thomas Shoal. Ang China ay may nakikipagkumpetensyang pag-angkin sa South China Sea, kasama ang Pilipinas, Malaysia, Brunei at Vietnam. Noong Oktubre ng nakaraang taon, kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief Gen Romeo Branwer Jr. na ang pagkuha ng mga diesel-electric submarines ay magaganap sa huling bahagi ng patuloy na modernization program ng militar. Ang Philippine Navy ay may mahabang hanay ng mga kahilingan sa kagamitan sa listahan ng nais nito, sabi ni Browner sa isang panayam kamakailan sa media, nang tanungin kung ang pagkuha ng hindi bababa sa 2 submarino para sa Philippine Navy ay kasama sa bagong Horizon 3 ng programa ng modernisasyon ng FP. Ang plano ng Maynila na makakuha ng sarili nitong submarino ay kasunod ng panggigipit ng China laban sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang pangalan ng Maynila para sa South China Sea na tubig sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone nito. Noong Disyembre ng nakaraang taon, inakusahan ng sentral na pamahalaan ang China ng harassment at ramming habang ang Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng resupply mission sa isang military outpost sa 2nd Thomas Shoal. Ang China ay may nakikipagkumpetensyang pag-angkin sa South China Sea, kasama ang Pilipinas, Malaysia, Brunei at Vietnam.